Does he know you're back? Tanong ni Clara na hindi man lang iniisip ang kapaligiran. Nakakahanap talaga ito ng mga tanong na mahirap para sa kanyang sagutin. Bakit naman niya malalaman hindi naman niya alam na umalis ako? Sagot niya. Nagdarasal na sana ay maramdaman nito na hindi siya nasisiyahan sa tanong nito. So wala ka talagang plano na magpakita sa kanya at ipakilala ang mga anak mo na kamukha niya? Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano ipapaintindi sa mga kaibigan niya na hindi pwedeng gusto ng mga ito. Kahit nagustuhin man niya, kung ang tadhana ng nagdidikta ay hindi pwede. Brent Tucson has a life now. He probably has his own kids and is happy. Who is she to ruin his family? Mas mabuti na hindi makilala ni Brent ang mga bata dahil natatakot siya na baka hindi tanggapin ni Brent ang mga anak niya. They are fine just the way it is. Anyway, how are you gonna find a job? Pag-iiba ni Sofia. Marahil na nararamdaman nito na hindi siya komportable. Hindi naman pwedeng maging tambay ka lang, lalo na't may binubuhay ka na. Hindi ka na rin nagtatrabaho sa kuya mo dahil nasa Spain ang opisina niya. Maghahanap ako rito. Sinong mag-aalaga sa mga anak mo? Tanong ni Denise. I will find a babysitter for them. Kailan? Tomorrow, Aniya. Nakapagpasa na rin ako ng mga resume sa iba't ibang company. Hinihintay ko na lang ang tawag para sa interview. Pagkatapos niyon ay ang tawag kung sakali mang matanggap ako. Paano pag hindi ka natanggap? Singit uli ni Clara, panay negatibo ang tanong, dahilan para samaan nilang tatlo ng tingin ito. What? I am just saying. Wala ka bang believe kay Arlena? Sikmat ni Sofia. Meron naman, pero hindi naman pagiging assistant ang profesyon mo. You are an illustrator. You could be an artist if you want to. Why would you go on to something that you don't like? Dahil sa panahon ngayon, lalo na't may mga anak ako, hindi ko na kailangan pang mamili. Papatusin ko kahit na anong trabaho, mabuhay ko lang ang mga anak ko. Hindi na kumibo ang mga ito. Marahil ay maintindihan ng mga ito kung anong ibig niyang sabihin. Tama naman ang mga ito, nakapagtapos siya sa kursong gusto niya, pero hindi niya natupad ang mga pangarap niya sa buhay. Despite her effort to be one of the artists, she just couldn't go there. It's not enough. Kahit pakilala ang kanyang mga magulang bilang professors, ay hindi pa rin yun sapat. Kailangan niya ng mas matibay na connection para maabot niya ang kanyang pangarap. For now, she's just creating a book for her twins. The twins love the moon so much, so she decided to illustrate a baby book for them. At kapag natapos niya yun ay maghahanap siya ng publisher para i-publish ang nagawa niya para sa kanyang mga anak. Brent Tucson sat in his therapist's office in one of their private buildings and seriously contemplated his relationship with her. It was clear, after 3 years of endless therapy sessions, they exhausted all options. Sabi mo maaayos mo ko. Paalala niya sa babae habang nakatanog sa labas ng bintana at pinagmamasdan ng mga lalaking nasa rooftop sa kabilang gusali. Pinag-usapan na natin to, di ba, Brent? Buong pagpapasensyang sabi ni Lucia sa mababaw na boses. Kung ibang pasyente lang yun, marahil ay kumalma na ang mga ito. Pero wala sa boses ni Lucia ang makakapagpakalma sa kanya. Ibinalik niya ang atensyon sa silid at kay Lucia, na tahimik na nagsusulat sa notepad nito. Kuyom niya ang kanyang mga kamao at gustong itapon ng notepad upang makuha ang atensyon ni Lucia. Isa si Lucia sa mga kilalang doktor sa floor na yon, na siyang tumitingin sa mga pasyenteng katulad niya na galanteng magbayad. Kapalit iyon na yung pribadong pagbisita nila na hindi pwedeng maikalat sa labas ng floor na yon. Naalala niya na isa sa mga office sa floor ay plastic surgeon. Siguro ay panahon na para tumungo siya roon. Kung kaya ng mga ito na bigyan ng peking boobs, six-packs at butt lift, malamang ay kaya rin ng mga ito na solusyonan ang kanyang maliit na problema. Surely Dr. Plastic Surgeon can fix him. Unless kung haharapin mo ang ugat ng problemang kinakaharap mo, baka ang takot mo sa pakikipagtalik ay mawala. Are you even listening to me? Nagpakawala ng inis na buntong hininga si Brent. Hindi ako takot na gawin yon. Lillian would disagree though. Gusto niyang makipagtalik kay Lillian, pero sa tuwing napupunta na sila sa kalagitnaan ay hindi napubuhay ang sandata niya. Physically and emotionally. Maybe you can refer to me to someone, suhestyon niya, dahil alam niya na kahit ilang session ang gawin nila ay wala silang patutunguhan. Sinubukan na rin natin yan.
Buong simpatyang ani Lucia, ngunit para kay Brent ay hindi iyon totoo. Paano nga ba niya maiintindihan ang nararamdaman niya na pagkadurog at pagkatalo sa tuwing gusto niyang makipagtalik pero hindi niya magawa? Hindi naman ito lalaki para malaman ang sitwasyon niya. She didn't have an erectile dysfunction and a girlfriend who constantly fought with her because her needs were not being met. Pero tama naman ito. Sa loob ng 3 taon ay wala siyang ibang ginawa kundi ang magpakonsulta sa mga urologist. Pero wala pa rin siyang napapala. Wala sa mga itong makakaayos sa kanya. Kumonsulta na rin siya sa mga therapist at love gurus at sinubukan ng mga alternatibong paraan na pinayo ng mga ito. Pero alinman sa mga yun ay hindi umubra. May kung ano sa loob niya ang nasira at nagsimulan niyang magpakonsulta kay Lucia. Ay nangako itong aayusin siya. 3 taon nang nakakalipas pero wala pa rin itong sagot. Naghihintay pa rin siya. Sinubukan mo na bang lapitan siya? Lucia asked as she scribbled something in her notepad. Paano nga ba niya lalapitan ng taong hindi niya alam kung saang lupalop ng Pilipinas naroon? Hinanap niya na ito sa nakalipas na 3 taon. Pero ni bakas ng anino nito hindi niya makita. At kung hindi lang naiwan nitong lacy underwear nito sa kanyang bahay, malamang ay iisipin niyang nakipagtalik siya sa isang multo. But in his moment of desperate hopelessness, when all he could do was drink himself to a stupor, his butler and maid assured him Arlena was real. She was at his house and he didn't make her up. Ginawa mo ba? Pag-uulit ni Lucia nang wala itong makuhang sagot sa kanya. Umiling na lang si Brent na palagi niyang ginagawa sa tuwing napupunta sila sa ganoong usapan. What good will that do? Your trauma is linked to your experience with her, paliwanag ni Lucia. Kapag hinanap mo siya at nakapag-usap kayo, malamang ay yun ang maging susi para makapag-move on ka sa past na humihila sa'yo. Napabuntong hininga si Brent at tumingin sa suot niyang Rolex. 1 oras na ang nasayang at hindi pa rin niya mahanap ang solusyon sa kanyang problema. Nang tumayo siya sa kanyang kinauupuan ay napapaisip siya kung ilang oras na bang nasasayang sa tuwing bibisita siya kay Lucia at ilang pera na bang nauubos niya para lang sa sagot na hindi niya alam kung kailan niya makukuha. Tumayo rin ito at nagpaunang lumabas upang masiguro na walang tao sa palapag na yon. Wala kasing nakakaalam. Maging ang kanyang mga magulang na kumukonsulta siya sa therapist. Maging ang reception area ay kailangan na walang tao sa tuwing lalabas at papasok siya sa palapag na yon. There is nothing more vulnerable than a CEO with perceived mental health issues. If the board found out and the word got out, the media would have a field day. It's clear, nakangiting sabi ni Lucia at nalakihan ng pagbukas ng pinto para makalabas siya. Same time next week, sabi ni Brent nang lampasan niya ito at ang mga bodyguard niya ay sinalubong siya at sinigurong walang makakakita sa kanya paglabas niya ng gusali. Mr. Tucson, I think we should look at the resumes today. Ani ng sekretarya na si Mrs. Romero na may edad na. Nakangiti ito na bumati sa kanya nang bumaba siya sa backseat ng SUV. Mrs. Romero was his father's assistant for a long time. And because he was comfortable with the old lady, he didn't have the heart to dismiss her. Not when she's competent. Pero dahil nasa edad na ito na kailangan na magretiro, ay wala na siyang nagawa ng ipasa nitong resignation letter sa kanya. Kaya naman kailangan niya makahanap ng bagong assistant bago ang nakatakdang araw ng pag-alis ni Mrs. Romero upang maturuan ng bagong maipapasok. Ayun nga lang, wala ni isang gustong mag-apply sa kumpanya niya. Bakit? Well, he was known as a tyrant dragon boss by his employees, not to mention all the negative news about him in the media and newspapers. Kaya naman humingi siya ng tulong sa isa sa mga kaibigan niya na may maraming pumapasok na ibigay ang ilan sa mga kandidata nito para sa kanya. At dahil sa malaking utang na loob nito sa kanya ay nagbigay ito ng 12 kandidata. Do we have to right now? Brent pinched the bridge of his nose, a futile attempt to drive away his looming headache. Yes, we do. Ipinasa nito ang ilang files ng mga kandidata na kanyang titignan. Ang mga ito hindi nakapasa sa unang batch ng job interview ni Mikhail Romanov. At dahil doon ay tiyak niyang hindi rin niya magugustuhan ng mga ito. Kilala niya si Mikhail bilang taong mabusisi pagdating sa paghahanap ng empleyado. Pagamat hindi pagiging sekretarya ang hinahanap nito, ay gusto nito na ang makakatrabaho ay kayang tugunan ng pangangailangan na meron ito sa kumpanya. At ngayon na itinapon nito sa kanyang mga hindi nakapasa, hindi na siya sigurado pa kung kaya ba ng mga itong ipapagawa niya. Nang makarating sila sa kanyang opisina ay kaagad niyang sinimulan ng 10 sa mga files. At tulad nga ng kanyang inaasahan ay wala sa mga itong kanyang nagustuhan.
Puro lang ganda ang nakikita niya. Pero mula sa resume ng mga ito, wala halos maipagmamalaki sa kanya. And just as he was about to give up and hand over the remaining files to Mrs. Romero, one face just suddenly appeared. Umupo ng tuwid si Brent sa ika-12 kandidata at namawis ang kanyang palad kahit na napakalakas ng aircon sa kanyang opisina. Bumilis rin ang tibok ng puso niya habang pinakatitigan niya ang mukha ng babaeng nakakabit sa CV nito. 3 years searching for her. Who would have thought she'd eventually make her way back to him? She looked as alive and as spirited as she did 3 years ago outside that bar. She looked as achingly beautiful as she'd fell in his arms when they'd made love. Kaya pala hindi niya ito mahanap. Naghahanap pala siya sa maling lugar. Sino mag-aakala na sa ibang bansa ito nagtrabaho? At ang propesyon nito ay isang illustrator? I want her. Madilim ang kanyang mga mata habang itinuturo ang larawan ni Arlena. Nagsalubong naman ang mga mata ni Mrs. Romero na animoy hindi nagugustuhan ng kanyang sinabi. Sigurado ka ba? She's an illustrator at kahit pa nagtrabaho siya sa malaking kumpanya sa Spain, hindi sapat ang 1 taon para magkaroon ng experience sa trabaho. But she works for Imperial Industrial. You know that Imperial Herrera is one of the most meticulous businessmen in the world. I am sure they will not put someone who's not capable of handling such a heavy task. Brent pointed out. Brent was very proud of their company, but when it comes with Imperial of Herrera, they were just second. He used to like one of the granddaughter though. Too bad, she wasn't interested in him. Sigurado ka bang kukunin mo siya dahil sa nakapasok siya sa isang malaking kumpanya? O baka naman dahil sa type mo ang ganda niya? Well, that was half true. Arlena was beautiful in her photo. Kung pwede lang ay kukunin niya ang picture nito na nakadikit sa resume at ilagay sa kanyang wallet. Baka sakaling mabuhay ang 3 taong pagnanasa niya. Wala siyang experience. Does it matter? I want her. Marahil ay wala itong experience, pero madali naman siguro itong matuto, lalo na't umabot ito ng 1 taon sa Imperial Industrial. Isa pa ituturuan naman niya ito. Simula sa maliit at simpleng trabaho, sana lang hindi siya nito suwagin. Matuto man ito o hindi ay hindi na mahalaga sa kanya. Ang gusto lang niya ay malaman kung anong epekto nito sa kanya na naging dahilan ng 3 taong pagdurusa niya. Una sa lahat ay ginamit siya nito para kalimutan ang kung sino mang nanakit rito ng gabing yon at iwan siya nito nang hindi man lang nagpapaalam. Her actions, her using him, and treating him like an unworthy one-night stand left him broken. Because of her, he hadn't had an erection for 3 years. Dahil rito sa takot niya na baka hindi siya sapat, ay nahihirapan siyang gawin yun kasama ang kasintahan niya. Are you questioning me right now? Brent demanded as she shoved the rest of the files back to her. How will she manage her life when she's barely set up her diary reminder? Napatitig siya sa kanyang assistant na para bang ngayon lamang niya ito nakita. Yun lang bang ginagawa nito sa ilang taon na pagtatrabaho nito sa kanya? Kung iyon lamang, ay hindi katanggap-tanggap ang napakalaking sahod nito na ibinibigay niya. Hindi niya napigilang isipin ang 1,500 na empleyado niya na kanyang sinasahuran at baka maisip niyang i-review rin ang sahod ng mga ito. How hard can it be to set up a diary reminder? Napapaisip na tanong niya habang hinahaplos ang kakashave lang niyang baba. Sigurado siyang kaya yung gawin ni Arlena kahit pa natutulog ito. Kaya nitong gumuhit ng librong pambata. Siguro naman na hindi mahirap para rito mag-set up ng diary reminder. Mrs. Romero sighed and ran an impatient hand through her soft afro. That's not all she has to do. She has to manage your day, make sure your appointments don't clash, and you are where you're supposed to be at least half an hour before the actual appointment. And then there's the reporting, the minute-taking, prepping of your presentations, idagdag mo pa ang personal na buhay mo. Kailangan niyang tandaan ng mga birthdays, anniversaries, etc. Run errands, escort you to all kinds of events. Hindi ko pa nasama ang iba at kailangan niyang gawin yan sa 5 oras lamang niyang tulog o mas mababa pa. Natahimik si Brent habang iniisip ang mga sinabi nito. Hindi niya akalain sa araw-araw na ginagawa niya ay kaagapay na pala na si Mrs. Romero. Wala ba akong silbi? Tanong niya nang mabawi niya ang sarili. Hindi yan ang ibig kong sabihin, sir. Mabilis itong umiling. It sounds like I need a full-time babysitter. Hindi niya lubos akalain na nakadepende siya sa kanyang assistant.
At ngayon na ipinunto iyon ng ginang ay nakaramdam siya ng pagkailang. Mahirap ang trabaho at kailangan mo ng assistant na kayang gawin ang lahat ng yun ng tama. I still want Arlena Buencamino. Giit niya. But you can choose another assistant as well. I'll have 2 assistants. At doon ay napahinga siya na bumalik sa kanyang kinauupuan at niluwagan ng tali ng kanyang kurbata. Nakahanap siya ng solusyon sa kanilang problema ni Mrs. Romero. At tiyak niyang hindi nito matatanggihan. Wala siyang pakialam kung anong gawin ni Mrs. Romero sa isang assistant. Ang mahalaga sa kanya ay si Arlena. Problem solved. It's a win-win for both of them. Why have 2 assistants if you can have one who's super efficient? She tried to argue with him and change his mind, but Brent's word is final. Pagbabayarin niya ng malaki si Arlena Buencamino sa 3 taon niyang paghihirap. Babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya at sisiguraduhin niyang magiging miserable rin ang buhay nito sa kanyang mga kamay. Just you wait, Arlena. Just you wait. Nakangising Aniya habang nakatingin sa file nito. Nakatanggap ng tawag si Arlena ng akmang patutulugin niya ang kanyang kambal. Hindi niya kilala ang numero, pero dahil nag-e-expect siya ng mga tawag sa mga trabahong gusto niyang pasukan ay sinagot niya yon. Gusto muna sana niyang patulugin ang kambal niya dahil ayaw niyang magalit ang mga ito kung hindi makakatulog sa tamang oras. Pero importante ang tawag. Sagutin muna ni Mami ang tawag Hang tight, my angels. Hinalikan niya ang noo ng mga ito at binigyan niya ng laruan upang hindi mabugnot. Saka siya tumakbo sa kusina para sagutin ang tawag. She was hoping it's the call she's been waiting since all of the other companies turned her down. The only one left is the Romanov Sea Oil. Ayon sa interviewer na nag-interview sa kanya, ay hindi naghahanap ng assistant ang CEO dahil masanay ito sa assistant na kasalukuyan nagtatrabaho. Pero dahil sa biglaang pag-alis ng assistant ay wala itong nagawa kundi ang maghanap ng panibago. At kahit na panandalian lang ang trabaho niya rito ay tatanggapin niya. Ang gusto lamang niya ay magkaroon ng trabaho hanggat hinahanap pa niyang nababagay na trabaho para sa kanya. Wala rin naman siyang plano na magtagal roon dahil hindi yun ang pangarap niyang propesyon. Hello? Sagot niya sa kabilang linya, saka sumilip sa kambal niya na naglalaro sa sala. Napangiti siya nang marinig ang bungisngis ng dalawa, kahit pa nag-aagawan ng mga ito sa iisang laruan. Art and Sel's favorite toys are the one that's moving and has a playful sound. It was a gift from her brother. Since it's big, it meant for the 2 of them. Pero walang sumagot, bagkus ay mabilis itong ibinaba ng marinig ang boses niya. Kunot noon niyang pinakatitigan ng kanyang cellphone at tinihintay na muli itong tumunog. Pero umabot na ng 10 minuto pero hindi na ito tumunog pa. Napabuntong hiningang ibinaba niyang cellphone sa counter at bumalik sa tabi ng mga anak. Pagkatapos niyon ay inihiga niyang mga ito sa lapag kung saan nilagyan niya ng makapal na comforter at 2 maliit na unan para sa 2 bata. Pumagitna siya sa 2 at kinantahan niya ang mga ito ng lalabay at hindi naman nagtagal nang makatulog ang mga ito. Humiga siya sa gitna at hinalikan ng noo ng kanyang kambal na mahimbing na natutulog. Pagkatapos niyon ay ipinikit naman niya ang kanyang mga mata upang makatulog. Papunta na sana siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at dahan-dahan siyang bumangon saka tumungo sa kusina. It was her mom this time. Definitely not the call she was hoping for. It's been 3 years since she heard her voice. She was not looking forward to hearing it though. Their last conversation made it clear that they are no longer connected to each other.